Napakapa ako sa tabi ko pero wala akong mahawak ang asawa. Dinilat ko ang mga mata ko. Ginala ko ang paningin sa kabuuan ng silid namin ni Marcela. Bumangon ako sa higaan, sinuot ko ang boxer short ko. Pumunta ako ng bathroom para hanapin si Marcela ngunit wala siya doon. Bumaba ako at pumunta ng kusina. Sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan, malinis ang kitchen area, walang nakahaing pagkain. Walang Marcela na nagsasabing, kakain na love. Napagtanto kong wala na si Marcela, she left me. Ano ba itong nagawa ko? Para akong nagising sa matagal na pagkakatulog. Napaangat ang ulo ko nang may maalala ako. Bumalik ako sa silid namin ni Marcela. Pagkapasok hinanap ng mata ko ang annulment paper. Nakita ko na nakapatong sa side table. Nanlumo ako nang makita kong pirmado na ito ni Marcela. Hindi ba ito naman gusto mo, Nathaniel? Bakit parang nagsisisi ka sa desisyon mo? I glanced at the side table and saw our wedding picture. We both smiled at the picture. I smiled as I remembered how happy we were at our wedding. Hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Mamahalin ko siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon palang sumuko na ako sa pinanggako ko. Naging mahina ako sa pagsubok na dumating sa aming mag-asawa. I hurt her. Napaluha ako dahil nakaramdam ako ng sakit sa dibdib ko. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ni Marcela. Dahil naging mahina ako sa pagsubok, hindi ako naging matatag. I took the picture at nilagay sa dibdib ko. Pumasok ako sa opisina na si Marcela ang nasa isip ko. Pinagtitinginan ako ng mga empleyado ko sa hitsura ko. Gusot-gusot ang suot kong shirt. Magulo ang buhok at wala pang almusal. Sir Nathaniel, may meeting po kayo mamayang 10 AM with Mr. Carpio. Wala akong lakas ng loob para magsalita. Wala ako sa sarili ko. Wala akong ganang magtrabaho ngayon, lutang ang utak ko. Iniisip ko ang asawa ko. Masasabi ko bang mag-asawa pa kami? We both signed the annulment paper. Sa kaibuturan ng puso ko, gusto ko siyang bawiin. Gusto ko siyang hanapin pero huli na ang lahat. Wala na siya. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Kasalanan ko ang lahat kaya sumuko siya sa akin. Ako dapat ang sisihin dito, walang iba. Nagpas siyang umuwi ng masbate si Marcela. Pakiramdam niya bibigay siya anumang oras. Napakabigat ng dibdib niya na para bang sasabog na lang. Nagulat pa si tatay nang mapagbuksan niya ako ng pinto. Marcela, anak, salamat naman dumalaw ka sa amin. Kasama mo ba si Nathaniel? Napatingin siya sa paligid saka binalik ang tingin sa akin. Napakunot ang noo niya nang makita niya ang namumugto kong mata. Nilahad niya ang dalawang braso para yakapin niya ako. Napayakap ako kay tatay. Ang kaninang pinipigilan kong luha, kusang nagsibagsakan sa pisngi ko. Umiyak ako sa bisig niya. Hinaplos niya ang likod ko. Ilang araw na akong nagkukulong sa loob ng silid ko. Sobrang nanghihina ako sa nangyari sa buhay ko. I feel worthless. Anak, pinahid ko ang mga luha ko nang marinig ko ang tinig ni nanay. Tumayo ako upang pagbuksan siya ng pinto. Ganyan ka na lang ba, anak? Hindi pa katapusan ng mundo, anak, para igupo mo ang sarili mo sa kalungkutan. May mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin mapipigilan. Marunong tayong tumanggap kahit gaano pa kasakit yun sa mga pinagdaanan nating pagsubok. Dito tayo nagiging matatag. Hindi porket iniwanan ka ng lalaki katapusan na ng mundo mo. Ipakita mo kung ano ang nawala sa kanya. Mabuti kang anak at asawa kaya pagsisihan niya ang pananakit niya sa iyo. Narito lang kami ng tatay at kapatid mo. Mahal ka namin, hinding-hindi ka namin sasaktan. Iiyak mo lang yan ngayon, anak. Bukas mawawala din ang sakit. Habang nandito sa bahay ng magulang ko, pinagkaabalahan kong magtinda-tinda ng mga gulay at iba pang lutong ulam. Para hindi ko na maisip ang mapait na nangyari sa buhay ko. Naging okay naman ang lahat. Nagkakausap kami ni Nemesio sa text, minsan tumatawag siya kapag off-duty niya sa kampo nila. Anak, ihatid mo nga itong pinatahi ni Aling Daming na punda ng unan, sumasakit ang mga paa ko. Ipapahinga ko lang, isang mananahi si nanay dito sa lugar namin. Dahil na din siguro sa katandaan, nakakaramdam ng sakit sa paa niya. Bakit po kasi nanahi pa kayo? Ako na lang po ang bahala sa atin, mabenta naman po itong lutong ulam. Nahihirapan na din silang magtrabaho, si tatay namamasada pa din. Kapag sinasabihan kong tumigil hindi sila nakikinig, mas lalo daw silang magkakasakit kung walang ginagawa sa bahay. Ayos lang naman ako, anak. Sumusumpong lang itong rayuma ko kapag nakakain ako ng munggo or sitaw. Kinuha ko na ang punda ng unan para ihatid kay Aling Daming.
Habang naglalakad nakaramdam ako ng pagkahilo, gumilid muna ako at tumigil sa paglalakad. Mainit ang panahon, baka siguro sa init ng araw kaya nakaramdam ako ng hilo. Nang mahimasmasan, nagmadali na akong naglakad patungo sa pupuntahan ko. Mahirap pa namang magkasakit sa lugar namin, malayo sa ospital, kaya puro sa albularyo lumalapit ang mga tao dito. Iyon lang ang alternatibong makakatulong sa amin. Nang marating ko ang bahay, binigay ko ang punda na pinatahi ni Aling Daming. Sumama ang pakiramdam ko, para akong nanlalata at gusto kong matulog. Anak, may sakit ka ba? Kinapa ni nanay ang leeg ko. Hindi ka naman mainit, mula kaninang pagdating ko hindi na maganda ang pakiramdam ko. Baka po sa init, nay, wala po kasi akong dalang payong kanina, ipapahinga ko na lamang po. Uminom ka ng tubig, teka ikukuha kita. Uso pa naman ang heat stroke dahil sa sobrang init ng panahon, lumabas na ito ng silid at kumuha ng tubig. Oh, ito inumin mo ang isang basong tubig, baka kasi kulang ka sa tubig, feeling ko uhaw na uhaw ako. Salamat po, nay, ipapahinga ko lang po ito, huwag po kayong mag-alala sa akin, hinawakan ko ang kamay ni nanay. Nandito ako ngayon sa bayan para bumili ng mga sangkap sa itet inde kong lutong ulam, kasama ko ang bunso kong kapatid. Dalaga na din ito kaya liligawin na din, 1 taon na lang graduate na ito ng kolehiyo, buti matalino ang kapatid ko kaya scholar siya sa school. Ate, doon tayo, mas mura ang tinda kaysa dito sa bungad. Habang namimili ako ng gulay, kinalabit ako ng kapatid kong si Leonila. Ate, tingnan mo itong magazine, hindi ba si Kuya Nathaniel ito? Hindi ba mag-asawa kayo? Bakit may pakakasalan na siyang iba at magkakaanak na sila? Wala akong maapuhap na salita. Hindi pa alam ng kapatid ko ang nangyari sa amin ni Nathaniel. Leonila, wala na kami ni Nathaniel, hindi na kami nagsasama. Nakipag-anal na siya sa akin kaya may karapatan na siyang magkaroon ng iba dahil wala nang bisa ang kasal namin. Nagsimula na namang sumakit ang dibdib ko, feeling ko maiiyak na naman ako. Walang katapusang pagdurusa ang nararamdaman ng puso ko habang nababanggit ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Nathaniel. Sorry ate. Huwag kang mag-alala ate, hindi ka na masasaktang muli, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Napatingala ako nang magsimula na namang mamuo ang luha ko sa mga mata. Tama na ang drama, tayo nang mamili, baka abutin pa tayo ng siyam-siyam dito. Mapalo pa tayo ni nanay. Napatawa ang kapatid sa biro ko. Ate, okay ka lang, parang namumutla ka eh. Napahawak ako sa kapatid ko nang umikot ang paningin ko. Kailangan na nating umuwi ate. Ako na ang babuhat ng basket, hinawakan niya ako para alalayan, napansin ko nitong nakaraang araw nakakaramdam ako ng pagkahilo. Nagpasya na lamang kaming umuwi sa bahay, parang hapong-hapo ang pakiramdam ko. Hindi naman ganito ang pakiramdam ko kapag napapagod ako sa gawaing bahay, para akong nanghihina na ewan. Siguro ate, kailangan mong magpa-check up, para malaman natin kung may problema sa kalusugan mo. Mahirap pa namang magkasakit, hindi maganda yang hitsura mo ate kasi maputla ang kulay ng balat mo. Siguro bukas na lang ako pupunta ng bayan upang magpa-check up. Napatingin ako sa hawak ng kapatid ko. Ito yung magazine kanina na pinakita niya sa akin. Habang abala sa pag-aayos ng mga pinamili ang kapatid ko, lihim ko itong kinuha, balak kong basahin, gusto kong malaman kung ano na nangyari kay Nathaniel. Tumulo ang luha ko nang matapos kong mabasa ang tungkol sa artikulo tungkol kay Nathaniel. Tuloy na pala ang pagpapakasal nila ni Nadia, sa susunod na buwan ang nakalagay sa article. Ibinaba ko ang magazine, nagsisisi ako kung bakit binasa ko pa, bumalik muli ang sakit sa dibdib ko. Alam ko namang masasaktan ako sa mababasa ko pero ginawa ko pa din, mas lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko. Mabuti ng ganito. Lubusin ko na para matanggap ko ang katotohanang wala na talaga kami. I don't know kung ano ang masasabi ko sa iyo Nathaniel, hindi ka nag-iisip ng tama, niloko mo na nga si Marcela dahil nakabuntis ka. Then now nakipag-anal ka para lang pakasalan ng babaeng yun, do you love her? Or kagustuhan na naman ng magulang mo? Matanda ka na Nathaniel para hindi makapag-desisyon sa buhay mo, you still under their spell? Kahit ano ang sabihin nila wala kang alinlangan na tumanggi. Sabi ni Mandy habang umiiling, nandito kami sa isang bar kasama sila at Elmer. Ewan ko dyan sa kaibigan mo Mandy, siya yata ang pinaka-asshole sa ating apat, sabat ni Elmer. Alam kong mali ako, I impregnated Nadia dahil sa sobrang frustration kong magkaroon ng anak.
Are you sure you will marry her? Talagang na-finalize mo na ang annulment niyo ni Marcella, so hindi na nga kayo mag-asawa. Naawa ako para sa kanya, sabi ni Aldrin. Hindi ako makapagsalita sa mga kaibigan ko. Marami silang tinanong sa akin pero ni isa sa mga yun ay hindi ko nasagot. May punto naman sila, hindi na ako nakapag-isip ng i-finalized ko ang annulment. Maimpluwensya ang mga magulang ko kaya hindi na nagkaroon ng hearing sa korte. Sila na ang nag-asikaso ng annulment, hindi ko kayang ako ang gumawa nun, baka maisipan ko pang bawiin. Mayroon sa puso ko na nanghihinayang, ganoon lang pala ako kadaling sumuko. I deserve this pain I felt here in my heart. Umuwi akong lasing na lasing, hindi ako umuwi sa kondo ko kung saan naroon si Nadia. Umuwi ako sa bahay namin ni Marcella. I look crazy, I imagining my life na narito siya. She will ask me if I am hungry. She cooks my favorite food. Biglang nawala sa paningin ko ang ini-imagine ko. Isang kitchen area na walang tao, walang nakahandang pagkain, walang maingay at walang Marcella. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Bakit ganito? Akala ko kaya kung wala siya, ngunit iba ang nangyari. Hindi ko pala kaya, mas nanaisin kung wala na kaming anak kung iyon ang nakatadhana sa aming mag-asawa. Pero mas hinanggad kong iwanan si Marcella para lang ipagpalit siya sa babaeng mabibigyan ako ng anak. Napaiyak ako, Marcella, I am so sorry sa ginawa ko sa'yo. I still love you, love. Sambit ko habang punong-puno ng luha ang pisngi ko. 1 linggo na lang ikakasal na kami ni Nadia. Hindi ko maramdaman ang saya. Dapat masaya ako dahil ang gusto kong magkaroon ng anak ay natupad na. Pero tila hindi ko yun maramdaman. May kulang. Hindi lubos ang kaligayahan ko. Niloloko ko lang ang sarili ko, hindi talaga ako masaya. I took a deep breath. Babe, samahan mo ako sa check-up ko ngayon. Napatingin ako sa taong pumasok. Oo, Nadia. Lumapit ito sa akin at humalik sa lobby ko. Hindi ako tumugon sa halik niya. I can't go with you, I have a meeting for today. This is an important client, I can't cancel it. Matagal ko nang nililigawan ang client na ito. Magpasama ka na lamang kay mommy, she is free today. Walang ganang saad ko. Nadia frowned at what I said. Last time hindi ka din sumama, tapos ngayon hindi pa din. Ano ba ang problema mo, Nathaniel? You don't seem happy that we will have a child. Isn't this what you want? To have a child? Bakit? Si Marcella pa rin ba? My God, Nathaniel, wala na kayo and we are getting married. Bakit kailangan mong isali si Marcella sa usapan natin? I told you I am busy, don't you understand it? Nagiging demanding ka na, Naida. Hindi porket pinagbibigyan kita sa lahat ng gusto mo. Kailangang sundin ko ang mga kagustuhan mo palagi. Please give me. Napahinto ako ng pagsasalita. Nagsimulang mag-init ang ulo ko sa pagiging brat ni Nadia. Pinipigilan kong mag-burst out, masyadong mabigat ang nararamdaman ko, dadagdagan pa niya. I am sorry, I just want you to be with me to my monthly check-up. Hindi ko siya kinabo, minsan nakakapuno na din ang ugali niya. She has always been the one to follow. Hindi na nito iniisip kung okay lang ba sa akin or hindi ang mga desisyon niya. She leads me always. I feel like I don't have the right to make a decision on this relationship, parang ang wala akong silbi. Kailangan ko nang simulan ng nakatambak kong trabaho. I will call mom to accompany you. Wala akong ganang sumama sa kanya. Wala naman talaga akong balak. Idagdag pa itong trabaho kung hindi ko na napagtutuunan ng pansin. Hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran na lamang niya ako at pabagsak niyang sinarado ang pintuan. Tama ba ang naging desisyon ko? Walang humpay ang pag-iyak ko nang sabihin sa akin ng doktor ang sakit ko. Hindi ko matanggap. Lahat na lang ng sakit ibinigay na sa akin ng Diyos. Pakiramdam ko hindi niya ako mahal, naging masama ba ako? Anak, magpakatatag ka, alam kong mahirap ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, ngunit nandito lang kami ng tatay mo at ang mga tita mo. Nandito kami sa Maynila dahil ni-refer nila ako sa isang doktor na makakatulong sa sakit ko. Walang hematologist sa ospital namin, kulang pati ang gamit doon para makhek pa akong maigi. Buti na lamang mabait ang doktor sa lugar namin, ni-refer kami sa kaibigan nitong doktor dito sa Maynila, nagbibigay ito ng libreng serbisyo sa kagaya naming walang pera. Nagpapasalamat ako at may mga mabubuti pang mga tao sa mundo na handang tumulong ng walang kapalit. Matagal ko nang nararamdaman ang pagkahilo at napapansin kong palagi akong may pasa sa ibang parte ng katawan ko. Lagi pati akong nanghihina,
binaliwala ko ang nararamdaman ko. Halos gumuho ang mundo ko nang sabihin ng doktor na mayroon akong acute leukemia. Ayon sa doktor kailangan ko ng treatment pero hindi naman maaari dahil maapektuhan ang nasa sinapupunan ko. Hindi ko pwedeng isakripisyo ang magiging anak ko. Masaya ako dahil sa wakas dininig ng Diyos ang dasal ko. Pero binigyan naman ako ng isa pang pagsubok, hinaplos ko ang tiyan ko. Ang anak ko ang magiging lakas ko habang nakikipaglaban sa sakit. Kinausap na ako ng doktor ko na pagkapanganak kailangan masimulan na ang treatment ko, hahanap pa kami ng donor para sa bone marrow transplant. Kung hindi ko gagawin ang operasyong yun baka lumala ang sakit ko at baka mamatay ako. Ayokong iwan ang anak ko. Napakabata niyang maulila sa magulang, wala na nga siyang ama mawawala pa ako. Ayokong mangyari yun. Marcela, napatingin ako sa taong tumawag sa akin, napangiti ako nang makita ko si Nemesio, nakasuot pa ng uniform nitong Philippine Air Force. Dito muna ako sa bahay ng tita ko na kapatid ni tatay sa Pasig, wala namang kasama sa bahay dahil balo na ito, ang mga anak naman nito ay pawang may mga asawa na at nakabukod na. Napadalaw ka, may dala itong basket ng prutas at may paper bag. Sinabi ng nanay mo ang kalagayan mo. Natutuwa ako't magkakababy ka na. Magpakatatag ka sa mga pagsubok sa iyo para sa magiging anak mo. I will help you to find a donor for your bone marrow transplant. Sa ngayon kailangan mong magpalakas. Magiging mommy ka na. Tumulo ang luha ko, napakabuti niya sa akin. Kahit kailan ko lang siya nakilala. Salamat Nemesio, napakabuti ng puso mo. Kailangan kong magpakatatag sa buhay. Kailangan pa ako ng magiging anak ko. Hindi dapat ako panghinaan ng loob kahit sobrang bigat ng dumating na pagsubok sa akin. Binigyan pa din ako ng Diyos ng isang regalo. Napakagandang regalo. Napangiti ako kay Nemesio. Naalala ko ang sinabi niyang may mga bagay pa tayong dapat ikangiti. Hindi ko alam kung siraulo ka or siraulo ka talaga. Napapailing sa akin si Aldrin. Nandito ako ngayon sa bahay nila. I stayed here for a while dahil hindi ko sinipot ang kasal ko kay Nadia. Hindi ko naman ginusto na pakasalan si Nadia. My parents decided and have planned all of it. I'm just did nothing but obey them. Iyong nangyari sa amin ay isang pagkakamali lang. I was drunk and devastated at that time dahil sa nalaman kong hindi magkakaanak si Marcela. Wala ako sa tamang pag-iisip, magulo ang utak ko noon. Nakagawa ako ng isang pagkakamali na pinagsisisihan ko na ngayon. So ano na ang gagawin mo? Uupo ka na lamang dyan? My God Nathaniel, para kang bata. Kailangan mo pang sabihan kung ano ang gagawin mo. Gustong gusto kong puntahan sa Marcela. Pero wala akong lakas ng loob humarap sa kanya. Nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Kahit nakakabakla ang umiyak, hindi ko maiwasang mapaiyak sa mga naging desisyon ko sa buhay. I am sorry Nathaniel, hindi ko dapat sinabi yun. Naiinis lang ako sa mga naging desisyon mo. Hindi ka na nakapag-isip ng tama. Naiintindihan ko naman ang galit nila. Dahil sa una pa lang ako na ang may mali, nagpadalos-dalos ako sa desisyon ko dahil mas pinairal ko ang emosyon ko. Kahit umiyak pa ako ng dugo, hindi na maibabalik pa ang dati. Alam kong pupuntahan ako sa opisina ni Mommy. Kailangan ko silang harapin. Aakuin ko ang anak ko kay Nadia pero ang pakasalan siya ay hindi ko kayang gawin. Sabihin na nila akong masama. Well, it's true. I am a bad person because I hurt the woman I love. How dare you Nathaniel? Hindi ka sumipot sa kasal. Pinahiya mo si Nadia at ang buong pamilya natin. Galit na sabi ni Mommy habang si Daddy ay nakamasid lang at hindi kumikibo. Kagaya ko, he was under the spell of Mom. Wala din siyang lakas ng loob sumalungat sa lahat ng kagustuhan ni Mommy. Kagaya ko, he is a coward too. You have planned all of this. I don't want to marry her but you insisted. Tapos ako sisihin niyo na hindi ako sumipot sa kasal. I have told you I can be a father to her child but marry her, I can't. I don't love her. Dahil iyon naman ang tama. Binuntis mo siya, marapat lang na pakasalan mo siya. Tapos kami ang sisisihin mo sa kagahuhang ginawa mo. Napapailing si Mommy sa akin. Alam kong mali ang ginawa ko, binuntis ko siya. Pero hindi pagpapakasal ang solusyon para lang maging ama ako sa anak niya. Pananagutan ko ang anak namin. I can be the father without marrying her.
Hindi ko naman tatakbuhan ang obligasyon ko sa bata. Hindi ako makakapayag na hindi mo papakasalan si Nadia. Apo ko ang maapektuhan nito, hindi naman ikaw. At huwag na huwag kang gagawa ng paraan upang magkabalikan kayo ng Marcela na iyon. Because I swear magiging impyerno ang buhay niya. Please mom, enough. Pakiusap ko sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman yung pagod. I feel exhausted. I feel like a bomb wants to explode. I raised my voice not minding she's my mother. Tigilan niyo na ang pakikialam sa buhay ko. I am sorry kung napahiya kayo sa kanila. Don't worry, kakausapin ko ang pamilya ni Nadia. Alam kong may plano siya para saktan si Marcela. Subukan lang nilang saktan si Marcela kahit ina ko siya, hindi ako mangingiming kalabanan siya. Hindi ako makakapayag na saktan nila si Marcela. I need to find her. Habang tumatagal lalo akong nanghihina. 6 na buwan na ang tiyan ko. Ang bilis ng panahon, kailan lang nangangarap akong magkaroon ng anak. Kahit hirap na hirap ako sa sitwasyon ko, pilit kong pinatatag ang sarili ko. Kahit na minsan napanghihinaan na ako ng loob. I need to be strong for my baby. Visible na ang mga pasa ko sa balat. The doctor said my white blood cells are increasing. Lagi kong pinagdarasal na bigyan pa ako ng lakas ng Diyos para lumaban. Kahit alam kong imposible, pero walang imposible sa Diyos. Hindi niya kami pababayaan ng anak ko. Ate, kumain ka muna nitong apple. Matamis ito, nabili ko sa Quiapo sa may tabi ng simbahan, sabi ng kapatid kong si Leonila. Salamat. Konting panahon na lang ate, lalabas na si baby boy. Kaya magpakatatag ka at magpalakas. Nandito lang kami ate para sa iyo at kay baby. Nangilid ang luha ko. Alam ko namang nariyan lang sila sa tabi ko. Kaya nga kahit hinang-hina na ang pakiramdam ko, pilit kong nilalabanan ang sakit ko. Kabuwanan ko na kaya, excited na akong mailabas ang anak ko. Baka one of these days lumabas na siya. Madalas na ang contraction ng tiyan ko. Sabi ng doktor baka manganak ako ng normal. Anak, na ihanda na namin ng tatay mo ang gamit mo at ni baby boy. Iyang nanay mo kanina pa hindi mapakali sabik nang makita ang unang apo, natatawang biro ni tatay kay nanay. Anong ako, ikaw nga dyan ang mas sabik. Kanina ka pa tanong ng tanong kung lalabas na ba. Nawala ang ngiti ko, na palitan ng pagniwi dahil biglang humilab ng sobrang sakit ang tiyan ko. Nay, tay, lalabas na si baby. Tumawag ng taxi ang kapatid ko habang si nanay ay nalalayan niya ako habang dala ang mga gamit ko. Halos lahat ng lakas ko ay naubos na. Hindi ko maitaas ang mga kamay ko dahil sa panghihina ng katawan ko. Napakapit ako kay nanay na nasa tabi ko. Nagpas siyang samahan ako sa delivery room dahil sa pag-aalala sa akin. Push pa Marcela, kailangan mailabas mo na ang bata, halos pawisan na ako at nanghihina na din. Huminga ako ng malalim at isang malakas na ere ang ginawa ko. Nailabas ko na ang anak ko. Good job Marcela, kahit hinang-hina ang kiramdam ko, nagawa ko pang ngumiti. Narinig ko ang iyak niya. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko. Leonila, alagaan niyo ang anak ko. Pangalanan niyo siyang Nathan de la Serna. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang apelyido ni Nathaniel, may karapatan siya. Feeling ko bibigay na ako. Hanggat kaya kong sabihin sa kanila ang bilin ko, kinaya kong sabihin. Ate naman, huwag ka namang ganyan. Parang nagpapalam ka na naiyak na ang kapatid ko. Hindi ko na kayang lumaban pa. Unti-unti nang ginugupo ng kadiliman ang kamalayan ko. Nabitawan ko ang kamay ng kapatid. Naririnig ko ang sigaw ng kapatid pati na ang mga doktor. Hanggang sa hamina na at wala na akong narinig at naramdaman. Pinuntahan ko si Marcela sa hospital. Nang mag-text si Leonila para ipaalam na mangganganak na si Marcela. Habang papalapit ako sa nakita kong lumabas si Leonila na umiiyak. Leonila, Kuya Nemesio, si Ate Marcela. Hindi na ito makapagsalita ng maayos dahil sa sobrang pag-iyak. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Anong nangyari kay Marcela? Nasaan ang baby? Okay ang baby. Pero si ate bigla na lang tumigil ang pintig ng puso niya. Ayokong iwan kami ni Ate Marcela. Kailangan siya ni baby Nathan. Don't worry, hindi pababayaan ng mga doktor ang ate mo. We pray for her. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko habang lumuluha.
Ilang oras din ang pinaghintay namin bago lumabas ang doktor. "Dok, kumusta na si Marcela?" Tiningnan kami ng doktor na parang hindi maganda ang sasabihin nito. "Sa ngayon stable na ang pasyente. But we need to do an operation as soon as possible. Dahil lumalala na ang pagdami ng white blood cells niya. Kailangan na nating makahanap ng donor para sa bone marrow transplant. Kung hindi natin magagawa ito baka ikamete na ng pasyente." Halos manlumo ako sa narinig ko. Ilang tao na ang hiningan ko ng tulong para makahanap ng match sa bone marrow ni Marcela. Pero bigo ako, ngunit hindi ako susuko. Kailangan kong makahanap ng donor. Kung match lang ba kami ni Marcela kahit ako na lang. Pero sa kasamaang palad hindi kami match. Habang papunta ako sa kinaroroonan ng nursery room, may napansin akong tao na nasa loob. Nagulat ito nang makita niya akong papalapit sa crib ni Baby Nathan. "Anong ginagawa ng taong ito dito sa crib ni Baby Nathan? Sino ka? Anong ginagawa mo sa crib ni Baby Nathan?" Tanong ko sa taong nakatayo mismo sa tapat ng crib ng baby. "I heard that his mother is needing a bone marrow transplant." Naawa lang ako sa batang ito kung mawawala ng maaga ang ina niya. Pinakatitigan ko ang nasa harapan ko. Mukha naman siyang decent at mukhang mayaman. "I want to help his mother. I'm willing to be a donor. Maybe we have match." Para namang nabuhayan ako sa sinabi ng taong kausap ko. "Okay, we will go to the doctor. Let's see if you are compatible with each other." Kahit hindi ko kilala ang taong ito, kinuha ko na ang pagkakataon. Ito ang hinihintay namin, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Marcela needs it immediately. Habang tumatagal nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan siya ni Baby Nathan. Napakabata niya pa para maulila sa ina. Nag-undergo ng test ang magiging donor ni Marcela kung match sila. Naghintay kami ng ilang araw bago nalaman ang result. Nandito kami ngayon sa hospital. Dahil tinawagan ako ng doktor about sa test. Good news, Mr. Nemesio Borromeo, nag-match sila ni Marcela. Kaya pwede na nating isagawa ang operation within 2 weeks from now. Magandang balitang, sabi ng doktor sa akin. Sobrang tuwa ko sa nalaman kaya pinuntahan ko agad ang silid ni Marcela para sabihin sa pamilya nito na may donor na. "Kuya Nemesio, totoo ba na may donor na si Ate Marcela?" Tanong sa akin ni Leonila nang dumating. "Yes, totoo. Pero ayaw ng taong iyon na sabihin ang identity niya. Pero salamat pa din sa taong iyon, madudugtungan na ang buhay ng ate mo." Yumakap sa akin si Leonila. Masaya ako at pinakinggan ng Diyos ang mga dasal namin. Napatingin ako kay Marcela na makahiga sa kama. Madaming aparato ang makakabit sa katawan nito. Alam kong pilit na lumalaban si Marcela upang mabuhay para sa anak. She sacrifices everything for her son. Kahit alam niyang buhay naman niya ang maaapektuhan. Malaki ang respeto ko sa mga katulad mo, Marcela. Marapat lang na mahalin ang katulad niya. Hold on, Marcela,